Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Ibinuhos ni Nabi ang karne sa kawali dahil kailangan munang lutuin ang baboy para matanggal ang taba. Sa tingin niya, madali lang naman sa ngayon, pero hindi niya alam kung paano ito titimplahan. Kaya isinama niya ang lahat ng mayroon siya sa kawali, iniisip na tama na iyon, at nagpa siya ring magdagdag ng mga gulay. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at kumuha ng sibuyas para idagdag sa niluluto. Matapos, bumagsak siya sa sahig at sinabing may mali, dahil sa itsura pa lang ng pagkain ay parang hindi ito tama. Tiningnan ito ng lalaki at sinabing mas mukha itong lugaw na may kimchi, ngunit pinuri pa rin si Nabi dahil ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Biglang bumukas ang pinto at napansin ng bida ang mga taong naroon. Tinanong niya kung kaibigan ba ng Nabi ang lalaki, ngunit sumagot ang pusa na isa lamang itong customer. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Son Han, isang returnee. Napansin ng bida na mukhang pagod ang kanyang mukha, katulad ni Minutes, kaya inakala niyang dumaan rin ito sa matinding hirap sa Terra. Isinuot ni Sunong Wu ang kanyang apron at tinanong kung kimchi stew ba ang gusto nito. Ngunit sinabi ni Son Han na huwag na siyang mag-abala dahil tapos na ang oras ng trabaho. Sumagot ang bida na hobby lang naman niya ang restaurant, kaya nag-e-enjoy siyang magluto kahit anong oras. Kinuha niya ang nilutong ulam ni Nabi at sinabing siya na ang kakain noon, at maghahanda na lang siya ng bago para kay Son Han. Habang naglalakad, naisip ng bida na ito ang unang pagkain ni Son Han matapos siyang bumalik. Kaya balak niyang magluto ng isang pagkain na hindi nito makakalimutan. Nagsimulang maghanda si Sunong Wu. Ang karne na malapit sa unahang paa ng baboy ay tinatawag na pork shoulder. Tinadtad niya ito. Isa ito sa mga mas murang bahagi ng baboy, ngunit hindi dapat maliitin. Bagamat medyo matigas, sinasabing dito nagmumula ang mas malalim na lasa. Ibinuhos ng bida ang karne sa kawali, binuksan ang apoy, at sinimulan itong iprito. Sa tingin niya, mas masarap talaga kapag piniprito. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Nabi na may kumikislap na mga mata. Napansin siya ng bida at tinawag siya palapit, sabay sabing tuturuan niya ito. Ipinaliwanag ng bida na kapag piniprito ang pork shoulder, ang taba nito ay naiipon sa gitna ng kawali, at doon dapat iprito ang kimchi. Kumuha si Sang Woo ng kaunting soybean paste at idinagdag ito. Tutal, may malakas na amoy ang baboy. Maaari ring tanggalin ang amoy gamit ang alak, bagamat marami ang tuluyang nilalaktawan ang hakbang na ito. Dahil marami namang bawang ang kimchi, ginagamit na lang iyon ng iba para mawala ang amoy. Namangha si Nabi at nagtanong kung gumagamit ba ang bida ng soybean paste para sa mga taong mas sensitibo. Ipinaliwanag naman ni Sayong Wu na may mga pagkakataong may relihiyosong bawal sa paggamit ng alak, at minsan ay kaunti lang ang bawang na inilalagay sa kimchi. Nagdagdag pa ang bida ng ilang sangkap, nagwisik ng kaunting pampalasa rito at doon, at natapos na ang lutuin. Samantala, sinusulat ni Nabi ang lahat ng kanyang nakikita. Masaya siya dahil alam na niya ngayon kung paano magluto ng kimchi stew. Sinabihan siya ng bida na subukan niya ito sa susunod. Pagkatapos ay inihain niya ang pagkain kay Son Han, na nakatingin ng may paghanga. Napagtanto nito na hindi lang pala siya ang nakakamiss nito, na kinumpirma ng bida. Sinabi niyang hindi niya iyon napansin noong nasa Earth pa siya, ngunit nang mapunta siya sa ibang mundo, doon niya talaga na-miss ang pagkain ng kimchi stew. Nagpa siya si Sian Han na tikman ito. Kumuha siya ng isang subo at kinain iyon. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata dahil pinaalala ng lasa ang lutong bahay ng kanyang ina at ang kanyang kabataan. Naramdaman niyang tunay na siyang nakabalik sa Earth, sa kanyang tahanan, at nagsimula siyang umiyak.
Matapos niyang maubos ang pagkain, ipinaliwanag niyang 13 taon siyang nanatili sa Terra, habang 6 na taon lamang ang lumipas sa Earth. Naisip ng bida na 40 taon naman siyang nagtagal doon, ngunit 9 na taon lang ang lumipas dito. Doon niya napagtanto na walang tiyak na pattern ang pagdaloy ng oras. Sinabi ni Sununghan na isa siyang level 51 hunter, at tinanong ng bida kung silver rank ba siya. Kinumpirma ito ni Son Han at tumayo, saka naglakad papunta sa bintana. Itinuro niya roon na hindi tulad sa Terra, perpekto ang portal management system dito, ngunit mas lalo lang nitong pinapalakas ang pangungulila niya sa Terra. Tinanong ng bida kung aksidente ba ang kanyang pagbabalik, at sumagot siya na tinamaan siya ng banish habang nag-e-explore sa underground dungeon ng mga pagano. Nagulat ang bida dahil ang banishment ay isang dimensional expulsion spell. Sa pilitan nitong itinataboy ang biktima palabas ng isang dimensyon. Naisip niya na sa dami ng dimensyon, napakalaking pagkakataon na ang isang taga-Earth ay naitaboy pabalik mismo sa Earth. Sa tingin niya, napakaswerte ni Son Han. Sumang-ayon si Son Han at sinabing halos isang himala nga iyon, ngunit sa kabila nito, lubos siyang hindi masaya. Naunawaan ng bida na ang Terra na ngayon ang tunay na tahanan ni Son Han. Ipinaliwanag ni Son Han na may asawa siyang naghihintay sa kanya roon. Sinabi niya na sapat na ang 13 taon para magbago ang tinatawag mong tahanan. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, wasak na wasak ang damdamin. Sinubukan ni Nabi na tulungan siya, habang ang bida naman ay hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit bigla niyang naalala na kaya niyang maglakbay sa pagitan ng mga dimensyon, kaya tinanong niya si Son Han kung gusto niyang bumalik. Hindi agad nakasagot si Son Han, kaya inulit ng bida ang tanong. Bigla itong tumakbo palapit sa bida at sumigaw na gusto niyang bumalik. Sa isang iglap, pinitik ni Sunungwo ang kanyang mga daliri at isang mahiwagang portal ang lumitaw sa ilalim ni Sununghan. Nagulat ito, at sinabi ng bida na ikinagalak niyang makilala siya. Sa gayon, nakabalik si Son Han sa kanyang tunay na tahanan. Sinabi ng bida na ayaw niyang makakita ng mga taong umiiyak. Nag-aalalang nagtanong si Nabi kung hindi ba siya pagsasabihan ng Diyosa dahil sa pab-aya niyang paggamit ng dimensional magic. Tumawa ang bida at sinabing kung may gustong bumalik, ibinabalik niya ito. At wala siyang pakialam sa magiging problema ng Diyosa. Akala ni Nabi ay ibinalik ng bida ang lalaki dahil nakakainis ito, ngunit hindi yun ang tunay na dahilan. Nagsimulang umalis ang bida at sinabi kay Nabi na maganda ang ginawa niya at naisasara na talaga nila ang restaurant. Kinuha ni Nabi ang kimchi porridge at sinabing ibibigay na lang niya iyon sa slime sa basement. Ngunit kinuha ni Wo ang pagkain at sinabing siya na ang kakain nito. Ayaw ni Nabi na kainin ng kanyang master ang hindi maayos na pagkakalutong lugaw, ngunit ngumiti ang bida at sinabing ayos lang iyon. Naalala niya ang panahong nakakulong siya sa isang selda sa Coliseum. Biglang may dumating, isang lalaking nakasuot ng baluti. Sinabi nito sa bida na ngayon ang ika-200 araw mula nang siya ay naroon. Sumagot ang bida na imposibleng malaman niya iyon. Ang lalaking ito ay si John. Inabot niya ng pagkain ang bida at sinabing iyon ay regalo para sa ika-200 araw, at ang pagkain ay kimchi stew. Tinanong ni Sang-woo kung saan niya iyon nakuha, at sumagot si John na may isang dayuhan mula sa ibang mundo na nagdala ng sangkap na tinatawag na kimchi, kaya binili niya iyon kapalit ng isang copper coin. Pinakiusapan niya silang gawing stew ang kimchi, at iyon ang naging resulta. Natuwa ang bida sa kwento at nagpa siyang kainin ang pagkain. Ngunit nang tingnan niya ito ng mabuti, napansin niyang mas mukha itong kimchi porridge. Nagtaka si John kung naloko ba siya, ngunit pinasalamatan siya ng bida dahil gusto rin naman talaga niyang kainin iyon. Nabunutin ng tinik si John at sinabihan ang bida na kumain ng marami at muling mabuhay. Pagkatapos nito, nilantakan ni Wo ang pagkain. Pagbalik sa kasalukuyan, naisip niya kung anong klaseng sibuyas ang ginamit noon,
At kalaunan ay nalaman niyang ulo pala iyon ng isang onion jack. Masaya niyang kinain ang lugaw. Naisip ni Suno na sa totoo lang, napakaswerte niya dahil mas naaalala niya ang kabutihan ng mga taong tulad ni John, sa halip na ang galit sa mga maharlikang nagtapon ng mga tao mula sa ibang mundo sa Coliseum upang pagpatayin ang isa't isa bilang libangan. Si John ay parang isang kaibigan para sa kanya, at kung wala siya, malamang ay naging isang kalamidad si Sunong Wu, hindi isang mandirigma. Isinantibi niya ang mga alaalang iyon at napansin niyang masarap talaga ang pagkain, kahit na posibleng sumakit ang kanyang tiyan pagkatapos. Sa ibang araw, nasa isang perya ang mga tao at naglalakad-lakad habang bumibili ng pagkain at iba't ibang bagay. Naroon sina Shungwo at Nabi, kumakain ng sausage. Tumingin sa paligid ang bida at sinabing pakiramdam niya ay pareho pa rin ang lugar, kahit medyo luma na ito. Tinanong niya si Nabi kung may gusto pa itong kainin. Ngunit sinabi ni Nabi na tatapusin muna niya ang hawak niya bago magdesisyon. Napansin ng bida na ang pinakamahalagang bahagi ng isang tradisyonal na palengke ay ang atmosfera at ang pakiramdam ng mga mamimili. Mas masaya talaga ang palengke kumpara sa supermarket. Pagkatapos ay tinawag niya si Nabi para mamili. Tumakbo si Nabi palayo habang sinasabing maghahanap siya ng kayamanan. Tumingin-tingin sila sa iba't ibang sangkap, ngunit walang nakatawag ng pansin sa bida, hanggang sa may mapansin si Nabi. Diretsyong tumakbo si Nabi papunta sa isang napakalaking tahong at tinanong si Yungwoo kung ano ang tingin niya rito. Sinabi ng bida na hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaking tahong, ngunit nang suriin niya ito ng mas mabuti, parang pamilyar ito. Naisip niya kung isa ba itong hairy gas. Ang hairy gas ay isang uri ng mollusk na karaniwang pampaganya ng mga higanti. Kaya tinanong ni Wu ang babaeng nagtitinda tungkol sa tahong. Sinabi ng babae na wala rin siyang gaanong alam dito at ang asawa raw niya ang nakahuli nito. Nagulat ang bida dahil sa itsura pa lang ng tahong, masasabi niyang higit 200 kilo ang bigat nito. Ngumiti ang babae at sinabing napakalakas ng kanyang asawa. Sinuri ni Zhongwo ang kabibe at ipinaliwanag na ang laki ng shell ay palatandaan ng edad ng mollusk. Dahil dito, nakasiguro siyang ito nga ay isang hairy gas. Nagpasya siyang bilhin ito. Binalaan ng babae ang bida na hindi raw babuka ang tahong na ito kahit anong gamit ang subukan, ngunit hindi yun ikinabahala ng bida. Humingi pa siya ng 10 mackerel. Napansin ng babae na marami-rami ang kanyang binibili. Ngumiti ang bida at ipinaliwanag na may maliit siyang restaurant. Biglang sinigawan siya ng babae at tinanong kung bakit kaunti lang ang binibili niya at kung sino ang papakainin niya sa 10 mackerel lang. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magdagdag pa ng maraming isda sa bibilhin ng bida. Masayang-masaya si Nabi, ngunit nalungkot ang bida dahil napilitan siyang bilhin ang lahat. Matapos mabili ang lahat, binuhat ng bida ang napakalaking tahong sa kanyang braso. Nagpasalamat siya sa babae at sinabing babalik siya sa susunod. Ngumiti ang babae at sinabing mukhang mas malakas pa ang bida kaysa sa kanyang asawa. Pagdating nila sa restaurant, pinagmasdan ni Wo at Nabi ang tahong, iniisip kung ano ang gagawin nila rito. Sinabi ni Wo na anuman ang maging desisyon nila, ang unang dapat gawin ay buksan ito. Naalala niya ang sinabi ng babae na hindi raw ito babuka kahit anong pilit. Ngunit sa kaunting lakas lamang, nagawa niyang buksan ito. Namangha sila sa kanilang nakita, isang laman tahong na mas malaki pa kay Nabi. Natuwa si Jungwoo at sinabing sisimulan niya ito sa paghahanda ng hilaw. Hiniwa niya ito ng manipis, isinawsaw sa sarsa, at tinikman. Pagkatapos tikman, bigla niyang naramdaman ang pagnanais na magbukas ng isang bote ng soju. Tiningnan ng bida ang laman tahong at napagtanto niyang sobra-sobra ang dami nito. Naisip niya kung gagawa ba siya ng clam stew o kaya'y American-style clam chowder, isang ulam na nakaka-comfort at banayad sa lasa. Sinabi ni Suno kay Nabi na ang hapunan nila ngayong gabi ay hilaw na hiniwang tahong na may soju, at bukas ng umaga naman ay clam stew para sa hangover. Para sa kanya, perpekto na sana ang lahat.
Ngunit bigla niyang inactivate ang kanyang evil mode at sinabing ngayong mayroon na siya nito, ang ihahanda niyang ulam para sa mga hunter ay ang poison pouch. Isang supot na naglalaman ng nakamamatay na lason. Hanggat hindi mamamatay ang kakain nito, magkakaroon sila ng immunity laban sa mga lason. Sinabi ni Sun Woo na sa tingin pa lang dito ay giniginaw na siya, dahil tiyak na hindi pangkaraniwan ang magiging epekto nito. Natakot sinabi sa kanyang boss. Naisip ng bida kung paano niya mapapakain ang duwag na iyon na ang alam lang ay tumakbo at umiwas. Kaya nagpasya siyang gumawa ng isang ulam na hindi matatanggihan. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Beck ng kakaibang ginaw. Pagbalik ng eksena sa bida, naghahanda na siya para magsimula nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si O'Keefe, sabay bati. Binati rin siya ng bida at ni Nabi. Tinanong ni O'Keefe kung ano ang ginagawa nila ng napakaaga. Sumagot si Seung Woo na naghahanda lang siya ng isang mollusk. Tinanong ni O'Keefe kung nakuha ba niya ang tahong sa ilog at kung nakakain ba ito. Lumingon ang bida at tinanong kung may herigas ba talagang matatagpuan sa mga ilog. Sumagot si O'Keefe na mayroon. Naging interesado si Woo at hiniling na ikwento pa niya. Ipinaliwanag ni O'Keefe na nangyari ito 2 araw na ang nakalipas. May ilang residente ang nagreklamo tungkol sa malalakas na ingay na nagmumula sa sewer. Nang mag-imbestiga ang mga hunter, nakita nila ang isang maliit na dimensional fissure. Naunawaan ito ng bida at sinabi niyang malamang ay may portal na magbubukas sa lalong madaling panahon. Bigla siyang naging seryoso. Samantala, nagdadala si Nabi ng isang tray na may plato ng mollusk sashimi. Tinanong ni Woo kung ang fissure na parang portal ay natagpuan nga ba sa sewer. Kinumpirma ito ni O'Keefe at ipinaliwanag na dahil maaaring may abnormal na pangyayari anumang oras, isang special task force ang ipinadala ng headquarters. Napabuntong hininga ang bida at sinabing naiintindihan niya. Naisip din niya kung bakit hindi niya nakita si Beck kamakailan. Tumingin si O'Keefe sa manipis na hiwa ng mollusk at pinuri ang bida. Sinasabing napakahusay niya dahil kaya niyang hiwain ito ng sobrang nipos na halos maging transparent na. Tinanong ni Jung Woo si O'Keefe kung gusto niya ng toyo na may wasabi. Pumayag si O'Keefe, pero hiniling na walang wasabi. Kinuha ng bida ang sausawan ngunit napaisip siya. Dahil may fissure, may isang taong nakabalik sa lupa dahil sa isang katawa-tawang pagkakataon. At ngayon, may mga herigas na lumilitaw sa mga ilog. Ang mga nilalang na karaniwang kumakain ng herigas ay ang mga mapagmataas at mararahas na higanti na lampas level 90. Siguradong may kinalaman ang mga ito sa fissure. Pakiramdam ng bida ay masyadong kakaiba ang lahat para matawag na simpleng pagkakataon. Pinawisan siya, iniisip na baka siya mismo ang may kasalanan nito. Samantala, sa sewer, iritang-iritado si Beck sa pagkakatalaga niya roon. Tinanong siya ng babaeng may salamin kung bakit hindi na lang siya sumuko. Sumagot si Beck na hindi na siya pwedeng umatras ngayon. Dagdag pa niya, kung hindi raw niya mapunan ang resignation letter dahil gumugulong-gulong siya sa loob ng sleeping bag, ikatutuwa raw ng babae na siya na lang ang gumawa nito para sa kanya. Humarap ang babae at sinabing sinubukan niyang maging magalang sa loob ng 1 buwan, pero imposible raw talaga. Nagsimulang umiyak si Beck at sinabing napakasama niya. Ibinigay pa nga raw niya ang kanyang day off at nagbantay sa sewer, isang trabahong hindi naman sakop ng first order. Tinanong ng babae kung paano kumikilos ang first order. Tumayo si Beck at sumigaw na ginagawa raw nila iyon ng engrande, winawasak ang mga halimaw habang nakalive broadcast. Lumingon ang babae at tinanong kung bakit hindi na lang siya magretiro at maging artista. Nawalan ng masabi si Beck. Muling pumasok si Beck sa loob ng sleeping bag at sinabing ayaw na niyang makipag-usap pa sa babae. Naging seryoso ang babae at tumingin sa Fisher, iniisip na hindi rin naman ganap na mali si Beck. Hanggang kailan pa ba sila mananatiling naka-standby roon? Naisip niya na para ang isang rank 100 ay makagawa ng kasing dami ng trabaho ng dating rank 10 na nandoon, kailangan itong bawasan ang oras ng pag-aaksaya.
Dahil dito, tinawag niya si Beck at sinabing hihiling siya ng kapalit. Sa sandaling iyon, may biglang nangyari. Lumingon ang babae at nakita niyang bumubuka ang bitik. Napasigaw siya at ilang opisyal ang agad na lumitaw. Naghanda rin si Beck, ngunit nang tingnan ng babae ang multimeter, nagulat siya, napakataas ng rating ng portal hanggang sa masira nito ang multimeter. Nayanig siya sa nakita at bumagsak sa lupa. Napagtanto niyang lampas ito sa S-rank. Sa matinding takot, nagsimula siyang manginig, iniisip na mamamatay silang lahat, pati siya, at maglalaho ang buong lungsod na parang walang bakas. Ngunit lumapit si Beck at sinabi na may kailangang pumasok bago pa lumaki ang portal. Naalala niya ang emergency manual para sa mga rupture case. Magkasabay nilang binigkas ang G3 order, gamitin ang stabilizer para pigilan ang paglawak at magtiis hanggang dumating ang mga reinforcement. Nagkomento si Beck na ngayon, ang kailangan na lang ay may magsakripisyo. Hinawakan siya ng babae at nakiusap na isama niya ang lahat, ngunit tumanggi si Beck, sinasabing kung wala ang mga taong magbibigay ng suporta, magiging pabigat lang silang lahat. Pagkatapos, hinawakan ni Beck ang babae at binalaan siya na siya mismo ang papasok dala ang stabilizer para patatagin ang fissure. Sinubukan niyang magsalita ang babae, ngunit pinutol siya ni Beck at sinabing makinig siyang mabuti. Ipinaliwanag ni Beck na may isang lugar na tinatawag na Warriors Restaurant sa labas ng Chongjiang Palace, at inutusan niya itong pumunta roon, ipaliwanag ang sitwasyon sa may-ari, at dalhin siya pabalik sa lalong madaling panahon. Hindi lubos na naunawaan ng babae, ngunit ngumiti si Beck at sinabing banggitin lamang ang kanyang pangalan at magmakaawa ng tulong, iyon lamang ang tanging paraan para mabuhay sila. Pagkatapos ay pasigaw niya itong inutusang umalis agad, sinabing utos iyon. Tumango ang babae at tumakbo palayo. Sinubukan ni Beck na kumuha ng sigarilyo, ngunit sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay ay nahulog lamang ito. Biglang may lumitaw na isang lalaki, inabot siya ng sigarilyo, at sinabing ang astig niya raw ngayon. Tinanong ni Beck kung naka-record ba ang lahat sa body cameras, at kinumpirma nila. Inihanda ang sarili, sinabi ni Beck na sila ang baalang humarap sa sinumang lalabas mula sa bitek. Pagkatapos nito, tumakbo siya dala ang stabilizer at tumalon papasok sa portal. Maya-maya, bumagsak sa lupa ang mga basyo ng bala. Nagpapaputok ang mga opisyal, pilit na kinokontrol ang sitwasyon habang ilang halimaw ang patuloy na tumatawid palabas ng bitek. May isang opisyal ang nagreklamo na tila walang katapusan ang ganitong pangyayari. Habang ni-reload niya ang kanyang sandata, may biglang lumitaw sa harap niya, isang napakalaking halimaw. Sinubukan siyang atakihin ito, at alam na ng opisyal na mamamatay na siya. Ngunit bigla, lumitaw ang bida na may hawak na espada at isang iglap lang ay pinabagsak ang halimaw. Patuloy pang sumusugod ang iba pang mga halimaw, ngunit nang hindi man lang halos gumagalaw, pinatay ni Sunungwo ang lahat sa isang kisap mata. Natigilan ang mga opisyal sa kanilang nasaksihan. Lumilipad ang dugo sa paligid, at ginamit ng bida ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili. Nang maglaon, patay na ang lahat ng halimaw na nakahandusay sa lupa. Naguguluhan ang mga opisyal kung ano ang nangyari, samantalang ang bida ay nasa gilid na ng portal at agad na tumalon papasok. Isang malakas na bagzo ng hangin ang tumulak sa mga opisyal palayo. Naiwan silang lahat na litong-lito, ilang sandali lang ang nakalipas, may isang tao roon, ngunit bigla na lang siyang nawala, at sa loob lamang ng isang minuto ay patay na ang lahat ng halimaw. Sa loob ng portal, nilalamig sa pawis si Beck. Nag-aalala siya, iniisip na halos hindi niya kayaninang may tayo ang energy barrier. Sa paligid niya ay mga higanteng sobrang laki, at inakala niyang tiyak na siyang mamamatay. Tinitigan ng mga higanti ang portal at nagtaka kung bakit patuloy itong lumalaki. Dahil hindi nila alam ang dahilan, napagpasyahan nilang wasakin na lang ang lahat. Sinuntok nila ang portal, ngunit dahil sa barrier na inilagay ni Beck, hindi sila makalusot.
Gayunpaman, alam niyang hindi ito magtatagal. Desperado si Beck, iniisip kung mababasag ba nila ang harang gamit lamang ang kanilang mga kamay. Patuloy ang pagbayo ng mga higanti, at si Beck ay halos mabaliw sa takot, nagmamakaawa na sana ay dumating na agad ang bida. Biglang may isang higanti na aksidenteng tumama sa isang haligi at nabasag ang bahagi nito. Isang napakalaking tipak ng bato ang dumiretso kay Beck. Napansin niya ito at nakaiwas sa huling sandali, ngunit napasigaw siya, na siyang nakakuha ng atensyon ng higanti. Mabilis na nagtago si Beck, ngunit nang tumingala siya, nakita niyang may isang higanti na nakatitig mismo sa kanya. Inakala ng mga higanti na siya ang naglagay ng barrier at napagpasyahan nilang durugan na rin si Beck. Naiinis si Beck at sinimulang barilin ang mga ito, ngunit tumama man ang bala sa dibdib ng higanti, walang nangyari. Itinaas ng higanti ang paa at lahat ay nagtangkang tamaan si Beck. Samantala, dumating ang bida. Napaluha si Beck nang makita na nandyan na si Sunung Wu. Lumabas ang bida mula sa portal, hinugot ang kanyang espada mula sa sheath, at naglabas ng napakalakas na presyon mula sa kanyang kapangyarihan. Nagsimulang pawisan ang mga higanti, nararamdaman ang napakalakas na presyon ng kapangyarihan ni Xiong Wu. Ngunit tahimik lamang siyang naglakad at hinampas ang espada, pinapatay ang mga higanti ng walang kahirap-hirap. Bumagsak sa lupa ang mga ulo ng higanti. Mula sa likuran, nakita ito ni Beck at naisip niyang isang halimaw si Xiong Wu. Naalala niya kung paano niya dating sinubukang tamaan ito at biglang pinawisan. Napansin siya ng bida at sinipa niya ang isang bato sa direksyon ni Beck. Tumama ang bato sa ulo ni Beck at nawalan siya ng malay. Lumapit si Xiong Wu kay Beck at nagreklamo na nanunood lang siya mula sa pagtatago. Ipinaliwanag niya na hindi niya sinubukang patayin ang mga higanti, kundi tinangka lamang ng mga ito na sakupin ang lupa. Makaraan ang ilang sandali, nag-ipon ang bida ng iba't ibang materyales at artifacts para ilagay sa kanyang inventaryo. Kinuha rin niya si Beck at sinabi na isasama niya ito. Maingat na itinapon ni Wu si Beck sa portal, iniisip na pagdating nila, malamang ay makikita siya ng mga opisyal. Sa gayon, tuluyan nang niresolba ang sitwasyon ng maayos. Sa restaurant, desperadong sumisigaw si Nabi at hinahaplos siya ng maraming tao. Nang pumasok ang bida at makita ito, napanganga siya. Humingi si Nabi ng tulong sa kanyang master, at tinanong ni Wu kung ito ang nangyayari kapag iniwan niya si Nabi mag-isa. Sinubukan ng bida ipaliwanag sa mga tao na ang pasang ito ay empleyado niya. Biglang dumating ang babaeng may salamin. Tinawag siya nito at tinanong kung siya ang may-ari. Ipinakilala niya ang sarili bilang Huang Ji-hyun, isang assistant mula sa First Order. Sinabi ni Huang na may mahalagang ipapaalam siya sa bida. Napaisip ang bida dahil kakabalik pa lang niya mula sa mga sewer. Ang dahilan kung bakit hindi sila nagkita ay dahil inutusan ni Beck si Ji-hyun na humingi ng tulong kay Wu. Ngunit bago pa siya makarating, naramdaman ni Xiong Wu na may mali at agad na nagtungo sa sewer. Inutusan ng bida si Ji-hyun na maupo at ikwento sa kanya ang nangyari. Kinuha niya ito ng kape. Ipinaliwanag ni Ji-hyun ang lahat, at kinumpirma ng bida na bago pumasok si Beck sa Fisher, siya ang inutusan niyang humingi ng tulong. Ipinaliwanag ni Ji-hyun na ang portal ay lampas sa S-rank at lubhang kailangan ng tulong ng bida. Tumawa siya at sinabi na sigurado siyang iyon ang tulong na kailangan nila. Umihip ng kape ang bida at nagkomento na nakikita niya si Ji-hyun sa bagong perspektibo. Tinanong ni Ji-hyun kung ano ang sinabi niya, ngunit sumagot lang siya na wala iyon at darating ang mabuting balita, kaya dapat lang magpahinga at magpakalma. Napansin ni Sunung Wu na hanggang ngayon, wala pa ring nakipag-ugnayan sa kanya upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit pagdating sa mga emerhensya, mas malala pa ang nangyayari roon. Naiinis na sinabi sa lahat ng ito. Nainas ang bida sa mga taong iyon at tinanong kung akala nila ay isang cat-cafe lang ito. Bukod pa rito, pumapasok sila ng hindi umorder ng kahit ano.
Kaya't pinalayas niya silang lahat sa restaurant. Pagkatapos isara ang pinto, tinanong niya si Ji-hyun kung siya ba ay isang hunter. Sumagot si Ji-hyun na oo, nagtatrabaho siya sa opisina ngunit nagkaroon na rin ng kanyang awakening. Tiningnan siya ng bida na may malikot na tingin at sinabi na perpekto na hunter siya. Tinanong siya ni Ji-hyun kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit hindi siya pinansin ng bida at sinabi na magpahinga. Sinabi ng bida kay Ji-hyun na kung pumunta siya sa isang restaurant, kailangan niyang kumain. Sumagot si Ji-hyun na ayaw muna niyang kumain dahil hindi pa ang tamang oras. Ngunit nakasuot na ng apron ang bida at nagtaka kung bakit tumatanggi si Ji-hyun gayong sinabi niya lang na mag-relax. Napansin ni Woo na hindi dumami ang bilang ng mga hunter na pumapasok sa nakaraang mga araw at nagtataka kung bakit, ngunit alam niya ang dahilan. Bagamat pinapabuti ng mga putahe ang kakayahan ng kumakain, hindi lang masarap ang lasa nito, kundi lubos din itong epektibo. Gayunpaman, ang mga putahe na may agad-agad na epekto pagkatapos kainin ay hindi masama ang lasa. Perpekto ang mga ito para makuha ang atensyon ng mga pagod at hinahapong hunter ngayon. Kaya kailangan munang maglabas ng magandang pain. Sinabi ni Seung-woo na sa isang tingin pa lang, alam niyang kamakailan lang ay nakakaramdam siya ng giniginaw at mga sintomas ng sipon. Kinumpirma ito ni Ji-hyun, sinabing hindi maiiwasan ito dahil sa sobrang overtime at hindi makauwi sa bahay. Masusing inobserbahan siya ng bida at sinabi na ganito ang nararanasan niya dahil ang lamig ay pumapasok sa kanyang katawan at dahil madalas niyang gamitin ang kanyang utak, napakalamig ng kanyang leeg at balikat. Dahil dito, sinabi niya na may perpektong putahe siya para sa kanya at humiling ng kaunting sandali upang ihanda ito. Nagtaka si Ji-hyun kung gamot ang ibebenta ng bida. Lumapit si Seung-woo sa napakalaking tahong at naalala kung paano niya pinabagsak ang maraming higanti kanina. Nagtaka si Ji-hyun kung bakit kalmado lang si Seung-woo kahit narinig niya ang paliwanag. Naisip niya na tiyak na napakalakas nito kung humingi ng tulong ang isang rank na tao. Tiningnan ni Ji-hyun ang kanyang telepono at napansin na hindi pa rin siya kino-contact ng asosasyon tungkol sa pagbubukas ng portal. Ibig sabihin, may nakagawa na ng solusyon. Tiningnan niya ang bida at nagtataka kung naasikaso na ba nito ang problema. Patuloy siyang nag-iisip at naalala ang basic manual para sa mga returnee, R1, maging maingat tulad ng paghawak sa explosible, ngunit trituhin din bilang tao. Ngumiti ang bida kay Ji-hyun at tinanong kung naayos na ba niya ang kanyang isip. Ngumiti na lang siya at nag-isip kung ang pagkain ng niluto ng isang returnee ay sumusunod sa manual. Samantala, naghahanda na ang bida ng pagkain. Nagbuhos siya ng olive oil, hinahalo ng kaunti, at ipinakita ang shellfish kay Ji-hyun. Sinabi niya na mukhang masarap ito. Ipinaliwanag ng bida na ito ay clam stew. Nang makita kung gaano kalaki ang clam, tinanong niya kung anong uri ng clam ang ganito kalaki at matibay. Ipinaliwanag ng bida na tinatawag itong herigas at sigurado siyang nakita na niya ito noon. Sumagot si Ji-hyun na ipinanganak siya sa lungsod kaya hindi siya masyadong pamilyar sa seafood. Ngunit napansin niya ang napakalaking shellfish sa kusina ng bida. Isinuot ni Ji-hyun ang kanyang salamin at tinanong kung isang monster clam ba iyon. Bigla siyang tumayo at nagtanong kung balak ba ng bida na pakainin ng isang hunter gamit ang isang halimaw. Tinanong siya ni Suno kung may mali. Halos sabihing ayaw niyang kainin iyon, ngunit naalala niya na ang mga returnee ay parang explosible. At kung tatanggihan niya, baka lumala ang sitwasyon. Kaya pinalitan niya ang usapan at sinabi na wala lang. Inilahad ng bida ang recipe para sa clam stew. Una, igisa ang bawang, patatas, at bacon. Pangalawa, idagdag ang harina at igisa kasama ng patatas at mga clam. Pagkatapos, idagdag ang gatas at beef broth. Mas mababa ang lactose ng gatas ng Minotaur, ngunit mas maraming bitamina at taba kaysa sa gatas ng baka. Idagdag ang gatas, at habang patuloy na hinahalo, idagdag ang mana upang magkaroon ng manipis na patong sa mga sangkap.
Haluin ng mabuti at patuloy upang maiwasan ang pagkasunog. Nang matapos ang lahat, tinikman ito ng bida at natuwa siya na masarap ito. Ito ang mainit na clam soup. Sa pagkain nito, nakakaramdam ka ng init at may regeneration effect. Iniabot niya ito kay Ji-hyun at sinabing dahan-dahan lang siyang kumain. Tiningnan ni Ji-hyun ang putahe at napansin na mabilis itong niluto. Sumagot ang bida na medyo pinalabis niya ang pagtawag dito na clam stew dahil gatas na lugaw lang naman na may clam sa loob. Inalok siya ni Seung-woo ng parsley, ngunit tumanggi siya, iniisip na baka gawa iyon sa pinulbos na balat ng halimaw. Naiyak si Ji-hyun sa kaba, ngunit kumain pa rin siya ng isang kagat. Nanatili siyang tahimik sandali, ngunit nagulat siya nang maramdaman niyang pinapainit siya ng lugaw. Parang nakaupo siya sa tabi ng furry place matapos mabuhay sa gitna ng taglamig. Patuloy siyang kumakain, lalo siyang umiinit, at sa huli, tinanggal niya ang kanyang jacket at pinapahid ang kanyang mukha para maginhawa. Tinanong ng bida kung nakapapawi ito. Sumagot siya na oo. Pagkatapos, sinabi ni Ji-hyun kay Seung-woo na ito ang unang beses na kumain siya ng putahe na gawa mula sa halimaw at napansin niyang masarap ito. Sa Hunter Association, nanginginig ang manager. Nandoon si Baek at sila ay nasa opisina ng sangay sa South Korea. Nandoon sila para sa portal audition na lampas S-rank. Sinabi ni Baek na naiintindihan niya ang ibig sabihin ng manager, ngunit nag-uulat lang siya sa mga nakita niya. Tinanong ng manager na si Lee Jun-hoon tungkol sa halimaw na nakilala. Napabuntong hininga si Baek at muling sinabi na hindi iyon halimaw. Isang ordinaryong may-ari lang ng restaurant ang lalaki. Tiningnan siya ni Jun-hoon at nagtanong kung totoo bang sinasabi ni Baek na isang may-ari ng restaurant ang nakapatay ng 12 halimaw, na posibleng lampas S-rank, sa loob lamang ng 5 minuto. Itinama ni Baek, hindi na posibleng lampas S-rank ang mga halimaw. Talagang ang lampas S-rank ang mga iyon. Napansin niya na nasira ng mga halimaw ang measuring device at nagtaka kung ilang ulit pa kaya tatanungin siya ng manager tungkol dito. Naiinis si Jung-hoon at inisip na sarkastiko si Baek. Napabuntong hininga siya at sinabi na itatanong na lang niya ito ng isa pang beses, tinawag si Baek na returnee 21. Gusto niyang malaman kung talagang napapatay ng may-ari ng restaurant ang lahat ng halimaw na lampas S-rank. Nawalan na ng pasensya si Baek at kinumpirma ito. Tinanong pa niya kung gusto ba ng manager na magsinungaling siya dahil lang hindi siya naniniwala. Naiinis, ibinaba ni Jung-hoon ang ulo at nagtanong kung alam ba ni Baek na hindi biro ang sitwasyon. Sumagot si Baek na hindi niya alam. Binangga ng manager ang mesa at sumigaw, sinasabing may lumitaw na lalaki na may hindi masukat na lakas sa gitna ng lungsod at tinanong kung akala ni Baek na hindi iyon malaking bagay. Natawa si Baek at sinabing, mag-isip ng mabuti ang manager, tinatanong kung matagal na bang itinatago ng lalaki ang kanyang lakas. Tinanong din niya kung nang bumalik sa Earth, kumpiyansa bang nirehistro ng manager ang lalaki bilang returnee. Nalito, kinumpirma ng manager. Iminungkahi ni Baek na baka ayaw ng asosasyon makialam sa mga returnee at mas mabuting iwanan na lang ang lalaki. Natakot, pumayag ang manager. Nasiyahan si Baek at sinabi na ang bida ay isang ordinaryong may-ari ng restaurant na nirerespeto ang batas. Binangga niya ang mesa at sinabi na eksakto yun ang returnee. Nalito si Jong-han at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Baek. Ipinaliwanag ni Baek na ang bida ay isang tao na hindi natatakot sa kahit ano, isang marangal na tao na hindi iniisip ang pagtatago, at binigyang diin na ang ganoong uri ng tao ay hindi magiging kaaway nila. Sinabi ni Jun-hoon na hindi lang nahahati ang mundo sa kaalyado at kaaway, at ang trabaho nila ay isaalang-alang ang lahat ng posibilidad. Binalaan niya na kahit mukhang mabuti ang lalaki, hindi ibig sabihin ay dapat silang lubos na magtiwala sa kanya at bigyan siya ng kalayaan, dahil ang usapin ay tungkol sa kaligtasan at buhay ng mga mamamayan sa buong mundo. Tinanong ni Baek kung sino ang nagsasabi ng iba at itinuro na sa anumang kaso, ang mga nasa itaas nila ang magpapasya sa huling desisyon.
Tiningnan niya ang sekretarya at sinabi na ang ibig niyang sabihin ay iyon ang hatol ng field agent sa sitwasyon, at napakahalaga nito, kaya hinihiling niyang i-underline niya ito. Galit na nagtanong ang manager kung sinusubukan ba ng batang ito mula sa first order na baliwalain ang ganoong sitwasyon. Nag-isip si Junhoon kung ano ang dapat gawin, iniisip na hindi nila pwedeng payagan ang kalahati ng kanilang sektor na masira dahil lang sa pagkagalit ng isang returnee, gaya ng ginawa ng ibang bansa. Lumipas ang oras. Sinabi ni Junhoon na tila wala silang ibang pagpipilian at dapat na lang iwan sa mga nakatataas. Sumagot si Beck na wala namang problema, mas mabuti ring iwan ito sa nakatataas at tinanong kung pwede na ba siyang umalis dahil may mahalaga siyang gagawin. Nagtaka si Yonghun kung ano ang pwedeng maging sobrang importante gayong kailangan pa ni Beck magpatrol, magsiyasat, at pamahalaan ang opinyon ng publiko. Bahagyang naiinis, sumagot si Beck na walang sentido ang sinabi ni Yonghun, dahil kailangan niyang bumili ng lupa. Ganap na nalito si Yonghun at tinanong kung ano ang plano ni Beck. Sumandal si Beck pasulong at ipinaliwanag na ang pinakamalakas na returnee sa buong kasaysayan ay isang may-ari ng restaurant, na ibig sabihin, ang lupain sa paligid ng restaurant ay laging ligtas, kahit na masira ang mundo. Tinanong niya kung siya lang ba ang nakikita ang pagkakataong ito. Napagtanto ni Yonghun na perpekto ang ideya at inamin na tama si Beck, at nagtataka kung paano niya hindi ito naisip noon. Biglang hinampas niya si Beck sa ulo, sumigaw at tinanong kung akala ni Beck na makakareact siya ng ganoon kadali. Itinuro ni Yonghun na ang sitwasyong ito ay tungkol sa kaligtasan ng lahat, at nag-aalala si Beck tungkol sa pagbili ng lupa. Sumagot si Beck na mahalaga ang pag-aalaga sa kaligtasan ng mga mamamayan, ngunit tinanong niya, paano naman ang seguridad ng kanyang real estate? Nawalan na ng pasensya si Junhoon at sinabi kay Beck na tumahimik na, sabay dagdag na nakakainis na siya. Samantala, may ilang tao na naglalakad at nag-uusap kung talagang hindi kaya ng order na lutisin ang sitwasyon. Tinanong ni O'Keefe kung sino ang nakapagsalba sa kanila, at sinabi niyang isang returnee ang gumawa nito, nasagot na sa kanilang tanong. Binigyang diin niya na ang returnee ay nasa ibang level. Pagdating sa restaurant, tinanong ng isa sa mga lalaki si O'Keefe kung iyon ba ang restaurant na pinamamahalaan ng returnee, at napansin nilang mukhang ordinaryo lang ito. Bahagyang naiinis, ipinaliwanag ni O'Keefe na sinabi na niya ito ng maraming beses dati, ngunit uulitin niya. Pakiusap niya sa kanila na huwag maging bastos. Tinanong nila kung talagang akala niya gagaya sila sa order. Binuksan ni O'Keefe ang pinto at naroon ang bida sa kusina. Ngumiti ito at binati ang lahat. Tiningnan ni O'Keefe ang bida at sinabi na dinala niya ang lahat. Ngumiti si Seung-woo at sinabing mahusay ang ginawa niya. Nagpasalamat si O'Keefe, sabay sabing salamat sa bida, hindi sila nasaktan. Tahimik na ngumiti si Seung-woo at tinanong kung saan nanggagaling ang lahat ng pasasalamat, binibigyang diin na hindi pa siya nakagawa ng sapat para karapat-dapat sa ganoong dami ng pasasalamat. Umupo si O'Keefe kasama ang iba at sinabi na wala silang gaanong magagawa para sa bida, kaya naisipan nilang tulungan siya sa kanyang negosyo. Tahimik ang lahat ng miyembro ng team, pinapanood lang ang bida. Nagkomento ang isa sa mga ahente na inakala niyang ibang pisikal na anyo ang bida para makaharap ang 500 halimaw. Binanggit niya na inisip niyang malamig na mamamatay tao ang bida, marahil may magaspang na balbas. Sinabi ng isa pang lalaki na sa pagkakita sa bida ngayon, parang ordinaryong may-ari lang ng restaurant. Napansin din nila na gwapo si Seung-woo at patuloy siyang tinitingnan ng lahat, iniisip kung baka sikat siya. Pagkatapos magluto ng bida, kinuha ni Nabi ang pagkain at inihain sa lahat. Pagkakuha nila ng kanilang mga plato, sabay-sabay silang nagpasalamat sa kanya.